Ano ang mas mahalaga? Ang bilis ng kabataan o ang gabay ng karanasan? Bilis ng kabataan tsaka gabay ng karanasan. Para matuto sila nga paglaki nila, matuto silang magnegosyo or marunong silang magrespeto sa tao. Para po sa akin, gabay ng karanasan kasi iba pa rin po yung skills na nahuhubog natin through experience. Ang mahalaga para sa akin, ang gabay ng karanasan. Kasi alam nila kung anong tama't mali. Tapos magagabayan ka nila kung ano ang magiging direksyon mo sa buhay. Kasi alam na nila. Kasi sabi nga nila, may karanasan na sila. Mas matututo tayo kasi karanasan na nila. Alam nila kung ano ang gagawin para hindi tayo madapa. Para magabayan tayo kung anong tama't mali, di ba? Ang bilis ng kabataan, hindi ako believe kasi nasa sarili nila yung desisyon, hindi nila alam kung ano ang tama't mali. Mas okay po sa akin yung may karanasan po. Kasi sa dami po ng pinagdaanan ko po, doon ko po kasi natutunan yung mga bagay na mas nakakatulong sa akin. Gabay ng karanasan. Iba pa rin po kasi yung gabay ng karanasan eh, lalo na pag laki ka sa hirap. Natuto ka sa mismo street talaga. Mamumulat ka ng maaga eh. Talaga, may knowledge talaga yun. Iba pa rin talaga yun. Yung gabay ng karanasan. Kasi karanasan na natuto ka lang sa pagkakamali mo. Kung karanasan na pag-iisipan mo na yan, pinagdaanan na, katulad ko, may edad na ako, naisip ko na yan na mali pala yung mga pinagagawa ko ng kabataan ko na carefree, walang pakialam, kung nakikialaman na hindi pala tama. Kung titingin tayo sa rear view, mirror ng ating buhay, hindi yung salamin ng sasakyan mga kaibigan. Yung mga desisyon at yung action na ginawa natin last year, masasabi nyo ba na nakarating ba kayo doon sa buhay na pinapangarap nyo noon? Ikaw, ano masasabi mo dyan? Para sa akin, narating ko kasi alam ko na pinagtiyagaan ko, pinagsikapan ko. At syempre, hindi ko naman na-expect din. Pero siguro, pagka nagpa-pray ka sa Ama, alam kong lahat ng ginugusto mo, ibibigay niya. Basta lang maghintay ka. Huwag ka lang magmadali. Nice! Yun. Ako naman, share ko lang din sa inyo, no? When it comes to my career, sabi nga nila, di ba, when you're starting an interview, lagi mong tinitingnan, no? At tinatanong sa atin, where can you see yourself 5 years from now? So ako, pag binalikan ko siya, 5 years from now, or ago, narating ko naman siguro. Pero, slowly, step by step, hindi siya bigla siyang ganon. I mean, bago ako makarating dito, talagang process. Step 1, 2, 3, yes. Yun na nga. Eto naman, minsan, naisip niyo ba na sana bata ka na lang ulit dahil mas madali ang buhay sa bata? Or mas gusto niyo na yung version niyo ngayon? Yung sarili niyo? Well, ayun, ako na muna. Sa akin kasi parang feeling ko kasi nung bata tayo, kokonti lang yung masyadong mabibigat na problema. Very kumbaga nung time natin na yon, ang pinaka-problema lang natin, pagising sa umaga dahil papasok, anong pagkain. Diba minsan tayo gano'n naman talaga, dahil papakainin ka na naman ng gulay, tutulog ka sa tanghali, di ba? Yan yun yung eh. itinerary Yan yun, na parang yun yung naging cycle, yung TV, kailangan patayin kasi may pasok pa bukas, yung mga ganon. But pag nirelate mo siya nowadays sa buhay talaga ng totoong realidad, napaka-easy lang pala ng buhay noon. Totoo. Nung bata ka pa. Kaya minsan, diba, sana bata na lang ako. Diba? Ikaw naman, Kuya Efren. I agree with Madeline. Siyempre. Okay, sa akin naman, bata ako noon, siyempre. Gusto ko lang puro laro. Sabi nga nila, happy-go-lucky ako noon eh. Kasi bata ako eh. Pero, nung nagkakaedad na ako, napansin ko, masarap din pala yung ngayon. Enjoy ako noon, mas enjoy ako ngayon. Kasi why? Why? Meron akong natutupad na hindi ko nagawa ng bata. Parang ganun. Yes. Yung vision ba, ito na, nangyayari na. Yun yun. So, I would say, iba pa rin yung ngayon. Yes. Doon ako. Ako naman, kasi yung kabataan ko medyo, hindi ko in-enjoy talaga eh. Kasi, ang aga ko ng responsibilidad eh. Responsibilidad. Para tayo. Oo, yung mga kapatid ko, inaalagaan ko.
preparing. Hindi, na-miss ko kasi yung mama ko sana yung magluluto para sa akin. Pero ngayon, in reality, dahil nanay na rin ako, yung mga anak ko, yun ang naasikaso ko para maramdaman nila na. Imbang andun enjoyment ako. yun. Oo nga. Yeah, Ibang tama. katuparan yun sa Tama buhay. naman. Kaya nga, just how we admire our lolo't lola. Dahil mas una nilang na-experience ang naranasan din natin. And we can always use that as our reference in our life. Yan. Actually, natumbok mo yan, chef. Kaya nga gustong-gusto kong pag-usapan yan. Pero mas masaya kung may wavelength ng age ko. So, ika nga kailangan may partner ako. Yun yung mga kaibigan. Kaya naman po mga kaibigan, do the honor please. Pakilala mo na ang ating mga makakwentuhan ngayon. Ayan, syempre, eto na nga. We are honored to welcome Dr. Marie Judith B. Eusebio, an outstanding dermatologist, educator, and leader. She is a diplomate and fellow of the Philippine Dermatological Society and has served in various key roles across major medical institutions. Ayan. Good morning, Ma'am Marie. Ma'am. Or Ma'am Judith. Ano pong gusto niyo doon? Kahit ano po. Ayan. Doktora. Good morning sa ating lahat. Magandang umaga po. Ayan, katahanan. Ayan. Lady in red, mga Yes. kaibigan. At heto pa syempre, ang isa sa mga suki natin. Ay, dito. syempre. Siyempre. Ang sarap nito pumindot. Idol ko yan. Oh, sa pindutan sa likod, mga ganyan. Yung mga Saan? pindutan Oo, yun. mga Nakakaginhawa. ganyan. Oo, nakakaginhawa. Massage. None other than Ma'am Suzette Achas. Yeah. Good morning. po sa inyong lahat. Good morning. Good morning po. Welcome Ayan, po welcome muli. naman. Talagang Ma'am kitang-kita Suzette. pa rin kay ma'am yung, kasi nga, nagmamassage siya. Energetic talaga yun. Yes, kailangan. Pero ito yun mga kaibigan. Sabi nga nila, ang kabataan ay lakas. Pero ang katandaan ay direksyon. Ayan. Kapag naisip natin ang mga rutang dinaanan sa buhay, etong yun ang tanong. Mas madali ba noon o mas komplikado ngayon? Noong unang panahon po na kami ang bata, hindi po masyadong maraming technology, no? Yes. So, ngayon po marami na mga gadgets. So, mas madali po ngayon kumpara noon. Yun lang, ang disadvantage po ng panahon ngayon ay marami din pong mga temptations, no? Na dapat kailangan po ang gabay ng mga matatanda. Tama. So, kailangan po talaga na ang mga bata makikinig sa mga matatanda. And ang importante po, maliliit pa lang sila, sasanayin natin ang mga bata na nakikinig sa mga matatanda. Kasi hindi ho po pwede na we impose discipline pag tumanda na sila. Correct. So we have to strike the iron when they are still young and Still young. when they are still hot. Yes. Because the formation of a child starts when he is still small, no? Yun. Kahit baby Kasi pa. lakas nga Oo, lakas. Baby pa. So, baby pa, kailangan na ng disiplina, ng gabay, ng matatanda. Kasi, yun na nga, merong quotation na, the youth is the hope of our motherland. So, kailangan po, gagabayan natin yung mga bata Yun. na yung kanilang lakas ay idadivert sa mabuting pamamaraan. Tama. At Yan na the pumapasok yung sinasabi ko nga kanina, yung katandaan, yun yung direksyon. Ito na. Yeah, at the early development. Yun. Doon mag-start. Yan. Kayo po, ma'am. Bilang dumaan din sa kabataan noon, Ayan. Yes. Yan, Naku, anong experience niyo noon? mas masarap ang buhay noon. Una-una, walang cellphone. Yan, technology. Oo. Walang hirap sa daan, walang gulo sa daan. Mas iniingatan natin ngayon, mas komplikado ngayon. Ang mga kabataan ngayon, nakakatakot na. Kung hindi mo I unang agree. gabayan. Oo nga. Number 1 ngayon sa atin, yung pag-alaga sa mga bata, lalo sa anak nating babae. Totoo. Yun po. Mas komplikado ngayon sa i-compare natin noon. Oh, yes. Tama naman talaga si Madam. Oo. Ang panahon din ba, ma'am, Yan. doktora, no, natin ngayon ay talaga bang bumibilis lalo? Kaya kabataan natin ay parang nagmamadali na rin talaga sa lahat. Lalo na sa pagharap ng hamon at pagsubok. Mas mahalaga ba ang bilis ng kabataan o ang gabay ng karanasan? Ang Pwede. opinion ko po dyan, ang bilis ng kabataan o ang gabay ng karanasan should be complementary. No? Kasi yung bilis ng kabataan, importante ho yan. Lalong-lalo na
sa sitwasyon natin ngayon na ang dami-dami pong mga, kunwari, pag tumingin kayo sa TV, sa internet, o kahit anong mga gadgets, marami hong dapat tayong matutunan na importante ho sa buhay natin. Pero itong mga to, ay ito rin ang nagbibigay minsan ng mga kasamaang mga ideas, no? So, kailangan yung gabay ho ng matatanda. Importante ho yan. Ang bilis ng kabataan o ang mga panahon ngayon, technology is very important, but it should be with the guidance of the mature individuals, the parents and the grandparents. Kasi kung tutuusin mo, nung unang panahon, kunwari, magre-research ka. Pag nag-research ka, pupunta ka pa sa library, di ba? It will take weeks bago mo makuha lahat yung information. Ngayon, hindi. Andiyan na si Google, andiyan na si ChatGPT, meron pang AI, so ang dami nun. So ngayon, mas mabilis. And it is actually a sign of progress. But, yung mga matatanda tayo, we have to guide the young individuals, no? Kasi sila ho dapat talaga matututo ng tamang pamamaraan. Matututo dapat sila ng values, no? Kung anong tama at mali. Wala hong gray areas, no? What is black and what is white is white. Yung panganay ko na apo po ay 16 years old na, yung isa po ay 11. So 5 years ang difference nila. Puro babae 'yon. So, paano nyo rin po sila ginaguide as lola? Yes, Kasi as po, syempre, yung lola, mga as anak nyo, hindi nyo na sila grandparents. magaguide eh. Yung mga apo nyo po, paano nyo pong ginagawang guide nyo po ngayon? Ang mga apo ko, iba kasi ang generation ngayon compared dun sa mga anak namin. No? Yung mga anak ko noon, ang guidance nila para silang nasa yung kumbang military. So, kung anong sasabihin mo, yun. So, hindi sila pwedeng magrason, no? Magrarason man sila kasi puro babae, pero eventually they follow what we say. Ngayon, iba ang mga bata. Kailangan mong explain, no? Kailangan mong sabihin ang pros and cons. Kunwari, yung, kasi puro mga dalagita na yun, 60 years old na. So, Lola, can I spend overnight? Overnight. So, sinasabi ko na hindi ka pwede mag-overnight apo kasi okay lang yung mga kaklase mo, pero hindi mo alam kung meron dun sa bahay na yung bang masama ang isip, no? So, kasi ho, ang dami ngayon, yung mga, may isang anak, ang isang friend ko na nabuntis dahil sa kaka-overnight. Hindi mo na alam kung anong nangyayari. So, kailangan malaman ng bata ang pros and cons ng bawat yung mga ideas na ibibigay mo sa kanya. Ganun ho ang mga kabataan ngayon. Hindi sila basta tumatanggap ng mga kung ano-anong sasabihin nyo. Correct, Katulad ng correct. mga anak namin noon. Kailangan you have to explain the pros and cons. And you also have to cite yung mga Bible verses, no? Kung anong tama at mali. Para sila ay lumaki na mabubuting citizens ng Philippines. How about Ma'am Suzette? Kaya po ka na rin po ba? Yes po. Ayan, pwede kayo mag-share. Mag-aanim na Yeah, share, po. ma'am. O, Share paano it. pong ginagawa niya sa mga apo niya para naman talagang madisiplina po sila? Ay, iba ako magdisiplina eh. Ano pa, paano naman po sa Iba inyo? kasi ang apo pag sinabi ko Traditional po, yata siya mag-discipline. actually mga baby pa sila. Okay po. Pero nakitaan ko na po na iba kasing kabataan ngayon. Mabilis at matatalino. So kailangan bilang lula, siyempre una natin lambing-lambing lalo pag nauto na tayo. O, Bibigay na agad. Bibigay agad. Ang nakakatawa po sa lula, bilang lula, mas sinusunod ang lula ngayon. Kasi mas mabilis, Oo nga. maamo Alam mo, ang napansin lola. ko nga din yun. Pag nagalit ang magulang, sa lola takbo sa lula. lola May agad. lambing yun sa anak ko din eh. Lagi siyang sa lola niya nagsasabi ng mga niya, hindi sa akin. Diretso sa lola niya. Opo. Pero nung po bang kabataan nyo, yung kayo, nanay, yung sa nanay nyo, ano po nararamdaman nyo na mas Ano yung damdamin nilalapitan yung anak nyo ng lola kaysa sa inyo, na nanay? Ako kasi mas inuunawa ko po yung apo ko. Kasi nakita niya, kunwari, pinagalitan sa ng lola ng anak niya, ng nanay niya pala. Opo. Siyempre tatakbo sa akin. Hindi ko naman pinahalata na kinakampiyan ko agad ang apo ko. Kasi, ang dating kasi doon, masana yung apo ko na Nasa'yo. kunting ibot lang, lula agad lula. So Oo, kahit sa'yo. mali na Sa'yo ginawa, lahat. Yun kahit may kasalanan na sa parents niya, ang akala niya, mabuti pa rin sa akin. Good pa rin yun. So, ang ginagawa ko,
mali. Tinuturo ko sa kanya, ay sumunod ka sa mami mo. Kasi tama yung sinabi ng mami mo. Kasi ang mami mo noon, sumusunod din sa akin. Tsaka tama po yung sinabi niya sa iyo. Yun po ako. Habang kayo po, Doktora, yung anak niyo po. Noong unang panahon kasi, yung anak ko, lumaki yan sa lola. Okay po. Kasi nung time na yon ako ay nagre-residency training pa sa PGH, ano. So, ang lola, yun ang voice sa kanya, ano. So, nung nag-take over na ako, syempre, dapat intindihin ko yung sitwasyon, no. Kasi, yung lola magaling magluto yon, pinapakain siya. So, anyway, ganun yung nangyari. So, after a while, nag-adjust rin yung anak ko. So, ngayon, ang situation ngayon, yung mga apo ko, medyo spoiler kasi ang grandparents Ang lolo't lola, nagsispoil yan. So, kunwari, meron gusto, talagang lola bigay na bigay. No? Bigay na bigay yan. Tapos, hindi naman sila nagsusumbong sa akin ng mga problema nila. Pero, yun na nga, kasi malayo sila Malayo sila sa amin. Although, the same sa Laguna, nakatira sila sa Cabuyao, ako nasa Los Baños. Pero, palagi kong sinasabi sa kanila na dapat you have to obey your mom and dad. Kasi, syempre, kami, patanda na, So, pero lahat ng mga pangaral ay binibigay namin sa kanila. No? Ako, nagpapangaral ako sa apo ko one-on-one. Pag humihi yun sa akin, binibigyan ko labis-labis pa. Sasabihin ng anak ko, Mami, you're spoiling them. Sabi ko, hindi bali na. Hindi bali na. The word spoiled. Hindi na bali kasi yan talaga ang purpose ng lola't lolo. Kasi yung mga apo sa amin, parang tubo na profit na yon. Yes, Diba? fruit. Oo. Pero ako naman po kasi, share ko lang yun sa akin. Minsan kasi, dahil medyo bata pa yung mga anak ko noon, 2 lalaki, matigas ang ulo. Minsan napapalo ko talaga. Sakto naman, nakikita ko ng tatay ko na pinalo ko yung anak ko. Kasabi niya sa akin, nung bata ka, babawalan niya ako, nung bata ka, hindi kita pinapalo. Ayun eh. Pero pa, sa mga anak ko, huwag niyo po akong pangungunahan kasi dinidisiplina ko sila. I mean, siguro, ayoko naman na lagi mo silang kinakampihan. Di pa, paano naman ako bilang nanay? Yun lang yung pinapoint Ako, ko. I understand kasi ako lola's girl ako eh. Konting kibot ko, makikita ko pa lang na nakaganon na yung mami ko, tatakbo na kagad ako sa lola ko, magtatago na ako under sa kanyang saya. Yun ang tinasabi niya. Kaya until now, sinasabi ng mami ko, ikaw kasi, in-spoiled ka ng lola mo. Kaya yun, up until now, kahit Yun na matanda mismo. na ako, narinig ko pa rin yan. Ayan. Anyway, eto naman. Sa panahon din natin ngayon, hindi maiiwasan yung comparing na kahit sa pagkakamali, kinukompare tayo sa iba, ganyan. At sinasabi pa nga, bakit sa ganito pwede? Bakit ako hindi? Usually, ganyan yung mga bata. Mami, bakit ako ganito? Tapos si Kuya, pwede. Ganyan. Gumabi Ano sagot niyo? Nung panahon ko kasi, talaga yung mama ko nagko-compare. Kino-compare talaga kami bawat isa. And I found out na hindi maganda ang result dun sa aming magkakapatid. Kasi usually, yung mga kapatid ko, kino-compare sa akin. Eh di ako naman nakakaawa na may ibang kapatid ko, no? So ngayon, yung anak ko, yung dalawa, nung time na kino-compare ko rin sila. So, hindi ko parang it became a spontaneous response na, bakit ikaw ganyan ka dapat? Pero ngayon sa apo ko, hindi ko na sila kino-compare kasi alam ko na hindi maganda. Kasi yung anak ko na panganay, Mami, bakit si ganyan? Mas mahal mo si Ruth. Kasi nagkakaroon sila ng sibling rivalry, no? So, hindi talaga maganda yung comparing. Mali yun, Dapat kailangan, you have to respect and see each of your granddaughters or grandsons' personality na sila ay special na tao, sila ay talagang unique, no? And was made out of God's goodness and likeness, no? So, i-respect mo yung pamamaraan nila kung ano yung personality. So, Kumbaga, hindi Doktora, kailangan neutral ka lang. Neutral ka lang. Kasi Hindi talaga ka lang. Hindi mo iba-ibang pwedeng compare. characteristic di ba iba yan po? Neutral. Apo si Ma'am Cesar kasi maraming apo niya 6 May favoritism ba yan o kinukompare mo din? Wala pero may halata. Pasago? Yan lang. Pero siyempre, kasi kaya lang namin baby pa. Pero actually, walang compare Pare-pareho sila, walang pinag-iba. Pag may binili sa isa, pare-pareho isa. Pero normal, may nagsasabi, Lula, bakit ako wala? Lula, bakit si ganito mayroon? Lagi ko sinasabi, kasi ganito yon.
may nagawa kang ganito para magayahin niya. Ganun lang po. Tapos, pare-pare sila, fair lahat. Pag may good deeds, Opo. tapos Kaya yung isa, ginagawa niya, bukas Lola, mayroon ako ha. O, di pa rin na. Ayun naman pala. Tama naman. Eto pa. Balanse. Oo nga. At Balanse eto pa, po. Kuya Efren, ha? May pagkakataon din ba mas natututo kayo sa pagkakamali ng mga mas nakakatanda sa inyo at dahil may mali ay iniiwasan nyo na Ang mali, kasi ganito po yon. Pinapaliwanag ko sa mga anak ko o sa apo ko na mali po yan. Sa sunod, huwag mo gawin. Normal lang po yan na lahat tayo nagkakamali. Ako rin nagkakamali eh. Pero sa sunod, hanggat maaari wag na. Kasi ang mali ay mali at ang tama ay naging tama. Yan po. Galing. Ayan. Yung classic example yung sinabi ko kanina, yung comparing So, sinasabi ko yan dun sa anak ko na hindi ka pwedeng mag-compare dun sa mga anak mo rin, sa mga apo ko. Kasi magkakaiba sila ng talent, ng personality, ng character, Although, minsan, may mga chance, ako minsan sasabihin ko, ikaw, kailangan ka rin mag-compete. Kasi si ganyan, nagko-compete. Kailangan ka mag-voice lesson. Kasi si ito, nag-voice. Ganyan ba, nag-voice lesson. So, after that, sinasabi ko na, ay, okay lang pala kung anong gusto mo. Diba? Kung anong gusto mo, yun na yun. So, kasi I realize na hindi maganda yung ifo-force mo yung talent ng isang bata dun sa isa. So, magkabukod nga sila ng personalities and talent. Kasi may isang apo ako, yung bunso, magaling siya. Binibigyan na siya ng chance to compete abroad for a math Olympiad. Pero ayaw niya. Hindi siya pumapayag, hindi siya nag-exam, So, bakit ayaw mo, Lola? Kasi I don't want to compete because if I lose, I feel like sad. Sabi ko, why? It's not the competing. It's not it's not actually the losing or the winning. It's how you play the game. Pero hindi niya nakukuha yun eh. So, ito namang isa, nag-voice lesson. So, nag-recital, So, magkaiba talaga. So, you have to respect and eventually, makukuha din nila kung ano yung dapat sa sarili nila. You have to let them grow on their own with your guidance. Yan. Feeling ko naman from the traditional way ng pagiging lola to the modern type of being a lola. Parang yan na yung nakikita ko as of the moment, nagiging open-minded na ang mga lola. Kasi before yung mga lola natin, talagang kung ano yung kinalakihan nila, yun din parang nire-replicate lang nila through their apo and sa mga anak nila. Yan yung sinasabi nilang narrow-minded. Yes. Kaya nga naman, di ba? Sa totoo lang, ngayon mas masarap din talaga yung kakwentuhan ang mga ganitong ka-wavelength ng age, Ang dami mong natututunan, ang dami mong nare-reminisce ba